Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga pinakamamahal, pakinggan ninyo ito, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at gayong bayan at 1 taon kaming titigil doon, mangangalakal at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Sapagkat ang buhay ninyo'y parang aso, sandaling lumilitaw at pagdakay nawawala. Ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagpapalalo. Masama iyan. Ang nakaaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Bawat isa ay makinig ang sino paman, kahit saan naroroon ay makinig ang nilalang, kahit ikaw ay dakila o aba ang iyong lagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid, mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang lahat ay namamatay, ito na may alam niya, maging mangmang o marunong kahit hangal pati tanga, yaman nila'y maiiwan sa lahi na magmamana. Mapalad ang mga aba, ang Diyos ay nasa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Nako, ngayon po, gaya ng nabanggit ko po nakaraan, nasa ordinary time na po tayo. Miyerkules sa ika-7 linggo ng taon, karaniwang panahon. Nag-uumpisa na po ito dahil naputol ito. Ngayon naman ay nagbabalik, ika-7 linggo na po. 7th week of ordinary time. Okay? Ang kanyan, kadalasan po, ang liturgical color is luntian, green. Kaya pag green yan, nakita na ho ninyo, umpisa na yon ng ordinary time. Ang mabuting balita ho ngayon ay napaka-ikli. Sinasabi lang po, huwag ninyo siyang pigilan. Bakit? Dahil medyo nainggit sabi ng mga apostoles, no? Nakita namin ang isang di natin kasama na nagpapalayas ng mga demonyo sa bisa ng iyong pangalan. Ginagamit ang pangalan ni Jesus na nagpapalayas sa mga demonyo. Parang may exorcism ho. Ano po ang sabi ng Panginoon? Kakampi natin ang di natin kalaban. Kakampi natin ang hindi natin kalaban. Noon kasi, hindi pa nyo alam ata yun, ay mga bata pa, no? Noong time, there was a time na akala din natin, tayong mga Katoliko lamang ho ang mahal ng Diyos. Yung mga Katoliko Romano na sinasabi ho na maliligtas lamang. Yung iba hindi. Mayroon nga ho ngayon na ngayong mga
mga religion, mga sekta na kung saan sinasabi sa kanilang mga tagasunod na sila lamang ang maliligtas. Nagbago ho ang pananaw ng simbahang Katoliko. Ito po sa kalawang konseho ng Vatican ay pinag-iisipan po ng Iglesia na paniniwala na lahat ho ay kakampi natin. Wala po na para bang kaaway. Kaya nga mayroon po isang teologo, si Karl Rahner, na nagsabi ho, kapag ang isang tao ay gumagawa ng mabuti, kabutihan, kahit na hindi po siya Katoliko, sabi niya ho, he is an anonymous Christian. Okay. Dahil ang tunay palang Kristiyano, ang siyang gumagawa ng mabuti, ng kabutihan. Kaya anonymous pa. Darating ang panahon na siya ay tatanggapin ng Diyos at maaari sa kanyang buhay magkaroon siya ng conversion. Na siya ay maging Kristiyano. So hindi po kaaway. Ang kaaway natin, kaaway in quotation mark, ay sila ho ng pumapatay. Ang daming patayan ngayon. Dito nga sa Pilipinas, kapag nagkasagutan lang, ay bubunot na ng baril, babarilin. Sa ibang kultura ho, kahit na kayo'y magsigawan, hindi po papatayin. Ay pumunta ho kayo sa Italy, no? Akala mo, nag-aaway na yan, sigawan. Pero, walang bundalan, walang saksakan, walang patayan. Dito, nasagi lang yung kanyang sasakyan. No, magkukuha na, magagalit na, bubuntalin. Kung mayroon baril, babarilin. O hindi ba maraming mga ganong naririnig natin at noong pang nakaraan, nakukulong dahil nga binaril in anger. Ayan ho, mga kapanalig. Ngayon po ay malawak na ang paningin ng simbahang Katolika sa mga taong gumagawa ng mabuti. Tanggapin sana natin ang mga kapatid natin ito, kahit iba man ang kanilang paniniwala. Dito rin, lumarating po yung tinatawag na racism. Okay? Ang racist ho, ay may mga tao ho kasi na hindi lang raw matanggap-tanggap. Na for example, na ikaw ay maitim, you are black, and they are white, na akala ng pagtingin kapag ikaw ay black, kapag ikaw may bigote, kapag ikaw ay may mustache, no, masama na ang tingin sa iyo. Ganon din ho, kapag marami kang tattoo. Ay yung mga kumpanya ng banga, hindi nga tumatanggap ng mga maraming tattoo. Dahil sa akala nila ay masamang tao ka na. Mayroon din humtingin na yung mga mga physically handicapped. Okay? Hindi rin nakakahanap ng trabaho. At lalong-lalo na po, yung mga lumabas na po sa kulungan, tapos na yung punishment, yung penalty. Ang hirap po natanggapin ng ating sambayanan, ng ating community, na siya ay nagbago. Kaya nga, napakahirap po maghanap ng trabaho ng mga ex-convicts. Okay? Ito po ang hindi tama. Sana nga naman ho, tayo ay maging na rin ba malawak ang ating pag-iisip. Bigyan nyo ng second chance. Yung mga drug addicts, hindi naman kailangan na patayin mo yan. Sakit nga yan Kaya yan ay ginagamot. At nagbabago. Marami ho na mga drug addicts na nalulun sa pinagbabawal na gamot na nagbabago. Mayroong mga pari ho na noon
nang sila ay mga teenagers pa lang, ay gumagamit ng mga drugs. Pero ngayon, mga pari na ho, professors, doctors, dahil nga naging uso eh. Kapag ikaw ay may mga kaibigan, noon, uso eh. Sa umpisa ho niyan, beer. Oh, umpisa, party. Mga party, pagabihan. Oh, doon. And afterwards, dahan-dahan, nahihikayat ng peer group. Okay. Kaya ngayon ating mga magulang, ay nako, hirap na hirap pagbawalan ang kanilang mga anak na huwag nang magpagabi. Pero madami kasing style yung mga estudyante ngayon eh. Group work, group study. Hindi naman nag-study. Group nga lang naman. O, ayan po. So, let us ask the Lord na sana naman tayong mga Katoliko ay hindi po maging racist. Na kahit na iba ang kanilang pananamit, iba ang kanilang paniniwala, iba ang kanilang kulay, huwag natin sila na palayasin. Sa halip, atin tanggapin dahil sila, lahat tayo ay anak ng Diyos. Magkakapatid, wala ho sa atin sa umpisa at sa ngayon ay santo. Ang santo po ay nangyayari lamang ho yan kapag ikaw ay kinuha na ni Lord dahil wala ka nang magagawa pang masama. Tapos na ho. So, you have to die in order to be proclaimed a saint or to be a saint. So, habang tayo'y naririto, sana naman ho, palawakin natin ang pananaw upang ang lahat ay maging kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Okay.